Magandang araw mga boss, dito na tayo sa part 2 na pini-PMS ko na sasakyan. Kung napanood niyo yung part 1, chinisol ko ito. Tapos yung mass airflow sensor, nilinis ko. Yung fuel filter, pinalitan. At drinin ko yung coolant sa radiator para palitan ng bago. Dito naman sa part 2 mga boss, lilinisin ko itong map sensor niya or pressure sensor dito sa intake manifold. Pati yung EGR sensor niya mga boss, lilinisin ko rin yun. At dahil nga sa may nakakover dito sa map sensor niya, tinanggal ko yung dalawang nut na number 12 para mailihis ko yan. Tapos yung socket wire dito sa EGR sensor niya, dinisconnect ko yan mga boss. Ayan, para mailihis ko itong nakakover dito sa pressure sensor. Dito nga yan sa intake manifold. Tapos itong socket wire ng map sensor, dinisconnect ko yan. After nyan, gagamit ako ng socket wire sa number 10 para matanggal ko itong bolt dito sa pressure sensor. Ayan mga boss, natanggal ko na itong bolt. Tapos, pwede ko na ngayon hugutin itong pressure sensor dito sa intake manifold. Ito siya mga boss, map absolute pressure sensor. Dito nga yan nakalagay sa ibabaw ng intake manifold. Hugutin ko muna itong hose mga boss para makita nyo pag tinatanggal ko itong EGR sensor niya. Ayun lang naman ang reason ko dyan para makita nyo lang. Ayan. Ganda kasi yung gagawa ka ng video, walang kasinungalingan kasi ayun ang nagre-reflect ng pagkatao mo. Tanggalin ko na nga yung tatlong screw dito sa EGR sensor niya. Ayan mga boss, tanggal ko na. Tapos dahan-dahan yung iangat itong EGR sensor niya. Ayan mga boss, tanggal ko na. Siyempre, after nyan, lilinisan ko na itong dalawang sensor na tinanggal ko. Unahin kong linisan itong map sensor niya. Paglinis niyan mga boss, ganun din. Kung paano mo nilinis yung mass airflow sensor, ganun din dito sa map sensor or manifold absolute pressure sensor. Pag malinis na yan, patuyuin nyo muna bago nyo ibalik sa dati niyang posisyon. Tapos ito naman yung EGR sensor niya mga boss. Ganun din, i-sprayan nyo lang yan para yung mga kumapit na carbon matanggal. Huwag kayong mag-alala dahil sa paglinis niyan, wala namang big deal. Ang nagbibigay naman ng big deal yung ayaw kayong mag-DIY ng sasakyan nyo eh. Naku, delikado yan. Yung mga ganun ako, huwag na kayong magpagawa pag ganun ng mekaniko nyo. At dahil sa tuyo na itong pressure sensor, pwede nyo na ngayon ibalik yan. Ayun mga buso, sa pagbalik nyo siyempre, dahan-dahan nyo lang naman siyang ididiin. Ayan o, makikita nyo. Kasi meron siyang o-ring na iniingatan kayo lagi eh. At pag nailapat nyo na siya ng maayos, ilagay nyo na itong bolt, ipakapit nyo na sa thread niya, tapos gumamit ka na ngayon ng socket wrench mo na number 10 para mai-final mo na nga yung higpit. Pag okay na, o ilagay mo na itong connector niya dito sa pressure sensor mo. O di ba? Ganun lang siya ka-basic oh. Nadali lang, hindi naman kayo mahihirapan. O ito naman yung EGR sensor, yan tinuturo ng daliri ko kasi yung o-ring yan mga boss nalalaglag kaya itinuro ko dapat silipin nyo kung nakalagay siya. Tapos siguraduhin nyo nakalapat ng maayos itong EGR sensor nyo. Tsaka nyo ilagay na yung tatlong screw niyan. Siyempre sa paghigpit na gagawin nyo dito sa tatlong screw, dapat yung tama lang. Tapos itong connector niya, ilagay nyo na rin dito sa EGR sensor. O di ba? Basic lang. Tsaka nyo ibalik itong nakaharang na hose. Dahil okay na, balik ka naman uli dito sa cover ng map sensor mo. Ilagay mo na yung dalawang nut niyan. Pag naipakapit mo na yun sa thread niya, gamit ka na ngayon ng socket wrench sa number 12. I-final mo na ngayon siyempre yung higpit. Dahil tapos na yung trabaho mo dyan, pasok ka na uli dito sa loob ng sasakyan, pwede mo nang pa-start yung makina para ma-check mo muna itong brake pedal. Kasi PMS nga ang tawag eh. Siyempre, kasama yung sa check upin. Start ko muna itong makina. Ayan mga boss, napa-start ko na itong makina. Kung makikita nyo naman yung minor niya, okay na okay. Pero dito muna ako sa brake pedal. Kasi nga, ang reklamo ni customer ng bossing ko, medyo lumalalim daw itong brake pedal niya. Kaya dito muna ako makikiramdam sa brake pedal niya. Kasi connected na yan sa brake master eh. Pati dito sa apat na gulong. Dito lang sa brake pedal, kung nakakaintindi ka naman, malalaman mo agad kung saan nanggagaling yung problema eh. Kaya nga kung mapapasin nyo pag gumagawa ako ng preno, di ba? Lagi ako sa brake pedal nag-check. Hindi yung bukas agad ng preno para pagkakitaan agad yung customer. Hindi ganun, depende yun. Kung gusto ng customer bukas agad yung preno, di doon tayo. Pero kahit na yun ang inuutos sa akin ng customer, dito pa rin ako magsisimula sa brake pedal. Papakiramdaman ko pa rin yan. Tsaka sa handbrake, di ba? Yan yung malalaman kung kailangan mag-adjust, kung may problema sa brake master, kung may tagas. Napakadali lang naman, basic na basic lang din yun. And mga boss, kung makikita nyo, di ba, nire-revolution ko itong gas pedal niya para malaman ko kung lulubog yung brake pedal. Pero sa nakita ko mga boss, medyo madulas yung pag-apa ko ng preno. Malamang yung brake fluid nito sa reservoir, marumi na.
Kaya yung repair kit niya dito sa Brake Master, dumudulas. Isa pa, kailangan mag-adjust ito ng preno sa likuran. Pero check ko muna itong fluid dito sa reservoir. At kung makikita niyo mga boss, wow! Ang galing! Pero bago ko mag-focus dyan mga boss, lilisan ko muna itong preno sa harapan. Kasi nga, meron daw umiingay. Tapos pag dumadaan daw yung boss ko sa hams, may maingay din. Pero check upin ko muna yan. Aba, malakas yung uga ng gulong at meron siyang umiingay pag ginagalaw ko itong gulong ng pakaliwa pakanan. Kumbaga, inuuga ko siya, may maingay. Kaya ilapit ko itong camera mga boss. Baka mamaya hindi niyo marinig. Ang problema, sinisilip ko yung tie rod, ball joint, yung bearing. Hindi ko mapakiramdaman na doon ang gagaling yung problema. Saan kaya ito? Kasi nga mga bossing, wala naman akong makitang umuugang pyesa dito sa pang-ilalim niya. Kaya ang ginawa ko, tinawag ko yung bossing ko. Ay, sinasabi ko kasi pagka tumatakbo, parang ano. Lakas Ano ng ba? uga ng gulong. Maluwag? Lakas eh, oh. Ay, maluwag? Aba, Ha? kaya mo ito, may narinig ka ba dito? Oo, pag tumatakbo. Aba, Sabi ko narinig kasi, mo. Baka naman owol yung narinig mo. Kaya ayaw mong ano. Kasi, alam ko pagka... alam mo, pag ungol. Alam mo, oo. Yan ang sinasabi ko eh. Lumuwag kaya yung gulong? Hindi naman, nanukuhan ko lang, tingnan mo, wala oh. Wala eh. Ano kaya yun? Baka may nakalas. Kaya, Kaya nga sabi ko, ikaw yung gumagamit ito eh. Kaya minsan yung pamangkin ko, pinagdadrive ko. Baka sa nagdadrive. Baka naman hataw yun. baka nalubak yun pagka ano eh. Hindi naman nangyayari sa yung ganito. Binyahin niya yun ng, binyahin ng pamangkin ko ng Na? lokban yan eh. Ay, kaya. Lokban. Baka na, alam ko, lubak-lubak doon eh. Naramdaman ko kaya, nung pagkagaya niya ng lokban, Ba't yung sa sinabi? kaya sabi ko, check mo yung mga brakes eh, pagka ano eh. Dahil mayroon nga ako naramdaman. Yung nalawang pa yung mga diso. Dalawa. Baka manipis na yung brake pad. Ito nga mga boss, nung sinilip ko, makapal pa yung brake pad. Ang problema, yung umuugang pyesa, hindi ko makita. Oh. Parang may nakalas ah. Yung brake caliper ang umiingay mga boss, pero secondary lang yan, hindi talaga yan yung main na problema na hinahanap ko. Sa nakita ko, wala namang problema dito sa bearing ng inuuga ko. Kung sa ball joint naman, wala din akong makita. Kailangan mo. May bibiling ka pa ba? Malamang dito may bibilin. Naku. Kabilaan yan. Hindi naman. Yan yung nalang ako pagka dumadaan ako sa hams. Pagbagsak. Gaganon? Oo. Yung ganong ingay kasi mga boss, sa ball joint yun. Pero hindi ko siya makitaan na dun nga siya nang gagaling. Pero dito sa brake caliper, may ingay. Pakinggan nyo. Susi ka na pala dyan eh. May susi ka na pala dyan. Yung meron mo. Pag dito na gagaling, sa preno eh. Ha? Lakas ah. Kaya ang pinaka-the best nito mga boss, dito muna ako mag-focus sa preno. Kasi na-check ko na yung lower tsaka upper arm, wala naman siyang kalog. Dito sa tire mga boss, ganun din, wala rin siyang uga. Sa bearing niya, sa ball joint, kinalug ko na rin, wala rin akong makitang uga. Kahit ingay, wala rin akong marinig. Pero dito sa brake caliper, meron. Ayan mga boss, kung makikita nyo, inuulit-ulit ko talaga yung pag-uga dito sa upper arm, pati dito sa lower arm, sa mga tie rod, ball joint. Titignan ko kung meron siyang kalug. Wala talaga eh. Wala ring ingay na lumalabas. Pero pag nakalagay na yung gulo, doon ako nagtataka eh. Tsaka lalabas yung sira niya eh. Kumbaga sa tao, plastic. Pero ganun talaga mga boss, kung ang plano mo talaga, mapinpoint mo yung sira na huwag kang magkamali sa paghatol. Yung sa ganun, hindi naman mapagastos ang isang customer. Medyo may kahirapan din. Kasi ganun naman talaga, pag ang nasa mo ay mabuti para hindi nga mapagastos ang isang customer, talagang may hahadlang para mahirapan ka. Kasi nga, bawat ginagawa nating mabuti,
merong reward yun sa Diyos. At yun naman ang ayaw mangyari ni Satanas. Pansinin nyo, sa kabila ng lahat na itinuturo ko yung basic para kahit paano magkaroon kayo ng idea, meron pa rin nambabas di ba? Kasi nga, pag natuto kayo, hindi niya na kayo maiisahan. Balik na ako dito sa ginagawa ko. Bakit na ako napunta dyan? Nakita niyo mga boss, tinanggal ko itong brake caliper. Meron siyang 2 bolt na number 14. Tapos itong brake pad niya, kung makikita niyo, makapal pa. Kaya lang, syempre, dahil nga sa puro kalawang, nakakapag-produce siya ng ingay kapag ginagalaw-galaw ko itong rotor niya. So, para mga boss, hindi ako positibo na dyan talaga nang gagaling yung ingay. Unang-una, nakakabit yung gulong dito sa rotor at walang kinalaman yung pag-uga ng gulong dito sa brake caliper. So far, yung brake caliper holder niya okay naman din. Kaya napakaliit na chances para mawala yung ingay dito sa problema na ginagawa ko. Kaya lang, kasali ito sa gagawin ko, yung paglilis ng brake pad or nitong preno. Kaya gagawin ko muna yan para kahit papano mabawasan yung ingay. Kaya pagkatapos ko nito, another troubleshoot ako para mapinpoint ko kung saan talaga nang gagaling yung problema. For the meantime, syempre linisan ko muna itong brake pad. Liliyahin ko yan para yung kumapit na kalawang dito sa brake pad matanggal. Actually, itong paglinis na ginagawa ko dito sa brake pad, positibo naman na meron siyang ingay. Kaya lang naman hindi ako makapagsalita sa boss ko kung saan talaga nang gagaling yung problema dahil ayoko nung magtutruk nung sira. Bojoy, tire rod, eto sira yun. Ayoko nung ganun. Tapos sa bandang huli, pagpalit mo, nga, andun pa rin. Sayang yung pera ng boss ko, di ba? Nakita niyo naman mga boss sa mga video ko, di ba? Ang dami kong nagawang ganung problema, pinagpapalitan lahat ng pyesa, pero yung sira, hindi naman nawala. Tapos kung sakali naman i-backjob mo sa kanya yung ginawa niya, magdadagdag na naman siya ng panibagong sira. Ikaw pa rin ang malulugi. Nako po. Baka may masaktan dyan, sasabihin mo na naman sa akin, mag-vlog ka na lang! Galit na galit siya pag ko ng mga ganong words, mga boss yung pinapansin ko yung mga gawa ng iba. Pero hindi niya iniisip, sumpong lang ng customer yun, kaya ako yung sinasabi. Alam niyo mga boss kung bakit siya nasasaktan? Binuksan ko yung account niya, meron pala siyang talyer. Balik na ako dito sa ginagawa ko. Talaga to si Dirt Mechanic, marites ang dating, ichinichismis sa mga customer yung mga pangyayari. Pero ito naman yung chismis na makakatulong sa inyo para matuto kayong mag-ingat. Siya nga pala ang diskarte na ginawa ko dito sa rotor disc para matanggal yung kumapit na kalawang. Inisprayan ko ng penetrating oil yan, tsaka ako niliha. Tapos pinunasan ko, after nun, inisprayan ko siya ng brake cleaner. Tsaka ako pinunasan siya ulit. Dito naman sa brake pad, inisprayan ko lang yan ng brake cleaner. At dito naman sa brake caliper holder, kung makikita nyo, yung pinaglalagyan ng sliding pin bolt, nililis ko yung loob niyan para yung mga dumi o yung mga tumigas na kalawang dyan matanggal. Nakita nyo naman siguro yung paglinis na ginagawa ko. Basahan na manipis lang yan tapos pinasok ko sa loob tsaka ako kinuskus yung loob nitong paglalagyan ng sliding pin bolt. Siyempre pati itong sliding pin bolt, bago mo ilagay yan, punasan mo muna. Kumbaga linisan mo muna siya. At pag malinis na, pwede mo na ngayon lagyan ng grasa itong loob ng pagsasalpak mo ng sliding pin bolt. Konting grasa lang mga boss huwag naman masyadong marami kasi hindi mo may papasok itong sliding pin bolt pag pinuno mo yan. Tapos itong sliding pin bolt, ganun din, papahiran mo rin yan ng kaunting grasa, yan. Tapos itong pangalawang sliding pin bolt, ganun din. Ito namang mga tinuturo ko sa inyo mga boss, mga basic lang yan, di ba? Kaya kayang-kaya nyo. Sabi nga namang magagaling na mekaniko, basic lang naman ang alam mo Totoo yun. Kaya nga marami akong video, di ba? Mga gawa nila na hindi maayos. Ako yung gumawa, pero basic ko lang siya ginawa. Dito na ako sa paglagay ng brake pad mga bossing. Kung makikita nyo, dito sa brake caliper holder, meron naman siyang guide. Kapag inilagay mo itong brake pad, itatapat mo lang yan. Pag tumapat siya, itulak mo itong brake pad. O, di ba? Kabit na siya. Pag okay na yung pagkakalapat ng dalawang brake pad, o pwede mo na ngayon ilagay itong brake caliper. Sa paglagay naman ng brake caliper mga boss, medyo isisentro mo rin yan. Kasi minsan, itong brake pad bumubuka. Kaya nahihirapan ka. Kaya isentro mo siya lang siya sa pagkabit, tapos ilagay mo na yung 2 bolt yan na number 14 dito sa taas at baba ng brake caliper mo. Pag naipakapit mo na siya sa thread, o gamit ka na ngayon ng box wrench mo na number 14, i-final mo na yung higpit dito sa 2 bolt ng brake caliper mo. Pag okay na yung higpit, ugain mo na ngayon itong brake caliper mo. O, di ba? Wala na siyang ingay. Pero hindi ko sinasabing solve na yung problema. Kasi nga, hindi naman ako talaga positibo
na dyan nga nang gagaling yung problema nitong sasakyan. Pinuna ko lang yan kasi nga may ingay din dito sa preno. Isa pa, nag-iingat din ako baka mamaya magkamali ako sa paghatol o paggastos itong bossing ko. Kumbaga dito sa ginawa ko, binawasan ko lang muna yung ingay tapos ibalik ko itong gulong para mag-another check-up. Ayan mga boss, nailagay ko na itong gulong, check-upin ko ulit yan. Ayan mga boss, oh, may maingay talaga siya. At kung makikita nyo, umuuga na itong gulong kapag ginagalaw-galaw ko yan. Kaya nga ang ginawa ko dyan, habang inuuga ko yung gulong, hinahawakan ko yung mga pang-ilalim niya o kaya sinisilip ko eh. Meron talaga! Kaya lang, hindi ko talaga siya makita mga boss. Kaya ang gagawin ko dyan, iparinig ko ulit sa inyo yung ingay. Minanual check-up ko na ito kanina. Yung lower, yung upper arm, ball joint, absorber, tie rod, bearing. Okay naman siya, wala siyang kalog kahit ito sa steering, wala din. Tanggalin ko itong gulong. Ang prime suspect ko na ngayon dito, itong upper arm. May bushing kasi yan mga boss eh. Pwede nandyan ang gagaling yung ingay. Ugayin ko itong upper arm niya mga boss. Wala naman siyang kalog eh. Tingnan nyo, wala. Ibig sabihin, good yung bushing nito. Wala siyang kalog eh. Sinilip ko dito sa harapan yung bolt, yung sa upper arm niya. Okay naman, ayan o, kinapa ko yung bolt dito sa harapan ng upper arm. Okay siya. Mahigpit naman. Kaya kukuha ako ng pangsikwat ko dito sa ball joint. Ayan o, pinisikwat ko yun kung aangat yung ball joint. Okay naman yung ball joint, mga bushing eh o. Yung tutuusin o, wala siya. Pinipress ako para gumalaw itong ball joint. Talagang matibay eh. Dito sa sa upper arm niya, tingnan niyo yung bushing oh. Okay naman, wala siyang kalug oh. Nagtataka lang ako pag nakalagay yung gulong, nagalaw. Pero ito na yung prime suspect ko mga boss, itong upper arm niya. Kakapain ko nga yung tornilyo dyan. Maluwag yung tornilyo. Maluwag oh. Mag-tighten lang pala ito eh. Hindi nagagastos si bossing ko. Ito yung mga time na sinusubok ang isang mekaniko. Kasi pwede mo sabihin sa customer yan na, ay, kailangan natong palitan ng upper arm, di ba? Siyempre, mas kikita ka, lalaki yung trabaho, yung papalit ka ng pyesa, o di ba? Pero sa akin, hindi. Mas kasiyahan ko na ang panalangin ko sa Diyos, sana hindi sira yung bushing para hindi na mapagastos itong boss ko or ang isang customer. At maraming beses ko nang napatunayan yan sa inyo. At syempre naman, bago ako mag-bolt retightening, isprayan ko muna yan ng penetrating oil para mawala yung ingay. Tapos, gamit itong number 22 na box wrench, hihigpitan ko na itong lumuwag na nut dito sa upper arm. So far, na-check ko itong upper arm niya, wala namang kalug dito sa bushing. Kaya, 90% pag hinigpitan ko ito, pwedeng mawala yung ingay or kalog dito sa gulong. Kasi kung sira ang bushing nito mga boss, yung pag-check lang na ginawa ko, kuha ko agad yan. Ilang beses ko nga itinulak ng pasikwat ko itong upper arm pero di siya gumalaw eh. Kaya negative, nasira nga itong bushing niya. And mga boss, nahigpitan ko na yung nut dito sa kabilang side. Dito naman tayo ngayon sa isa pang nut niya. Ihigpitan ko rin yan mga boss, maganda na pares ko silang check-upin. Possible na rin kasi na lumuwag na rin yan. Kasi nga, ang laro nitong upper arm, taas-baba yan. Ayan o, nakita nyo mga boss, di ba? Maluwag siya. Kaya gagamit pa rin ako ng ball hammer dyan para mahigpitan ko ito ng maayos. Ito minsan yung nakakalungkot, ano? Pag ikaw ang gumamit, okay yung sasakyan mo eh. Pag pinahira mo, pagbalik, ganito na. Sabi ko nga sa boss ko, ba't wala katang reaction? Sino ba gumamit nito? Kapatid ni Mrs. eh. Kaya naman pala, di nakaporma oh. Si Bayaw naman pala yung gumamit. Ilagay ko na nga itong gulong mga boss, mamaya magkakulay pa yan eh. Ito yung nadobe trabaho man ako, kahit papano, nasolve ko naman yung problema. Ayan mga boss, naigpitan ko na yung mga nut, kaya check upin ko na yan. Yun, Diyos. Wala na. Ilapit ko itong camera mga boss para marinig nyo kung meron pa nga yung ingay. Ugain ko ulit itong gulong niya. Ayos. Wala na. Ayan mga boss, wala na yung malakas na uga niya, pati yung ingay. Dito naman tayo ngayon sa kabilang side. Siyempre naman, bago ko simulan yung trabaho, check upin ko muna itong gulong. Uugain ko rin yan. Kaya lang sa pag-check up na ginagawa ko, parang mas malakas dito sa driver side. Mas maingay siya.
Ilapit ko muna itong camera mga boss para marinig nyo ng mas malakas. Matindi yung gumamit nito. Dito sa pag-check up na ginawa ko, napansin ko agad dahil nga sa malakas talaga yung uga ng upper arm niya. Parang natanggal na yung tornilyo. Hindi katulad sa kabilang side na lumuwag lang yung mga nut niya. Dito talagang umuga eh. Parang tignan nyo, tanggal nga yung nut niya mga boss. Pati yung washer niya natanggal din. Pero yung bushing, okay, walang problema. Ayan uugain ko para sigurado ako. Walang problema sa bushing ginagalaw-galaw ko itong upper arm niya. Buti na lang, ganun lang ang nangyari. Kaya bibili lang ako ng nut tsaka ng washer. Pero unahin ko munang gawin yung preno. Kasi kasama yan sa PMS. Sa pagtanggal niyan, syempre, tatanggalin mo yung 2 bolt dito sa brake caliper niya. Ayan mga boss, yung tinanggal kong 2 bolt. After ko matanggal yan, iangat mo na ngayon itong brake caliper. Nang sa ganun, ma-check mo na itong brake pad niya. Na kung makikita nyo nga itong brake pad niya, makapal pa. Kaya, linis lang yan. Pero itong sliding pin bolt niya, nung hinugot ko, nako po, kinalawag na siya ng husto. Kaya kailangan na rin niyang linisin, tapos grasahan. Bali, 2 yan mga boss. Ito yung pangalawang sliding pin bolt na kailangan nyo rin niyang linisin. At syempre, pag ganito na kinalawang na ang sliding pin bolt, importante na itong pinapasukan niya, dapat malinis nyo rin yan para yung dumi or tubigas na kalawang matanggal. Sa paglinis naman yan mga boss, nakita nyo naman, basic na basic lang, kayang-kaya nyo. Tapos pag malinis na siya, pasukan nyo ng grasa, yung loob ng pagkakabitan nyo ng sliding pin bolt, pero konti lang. Pati itong sliding pin bolt, after nyo malinis, pahiran nyo rin yan ng grasa, at saka nyo ngayon ibalik sa dati niyang posisyon. Bali 2 yan, syempre babataas, kailangan maibalik mo rin yan ng maayos. Siyempre yung nakita mong boot niya mga boss, iaayos nyo yun hindi yung basta-basta nyo lang isusuksok yan. Tapos pwede nyo na ngayon linisin itong rotor disc niya. Nagtataka lang ako, sa kabilang side tagtad ng kalawang, tapos dito hindi. Paano ba gamit nun? Nakaangat dito yung isang gulong habang tumatakbo. Joke! Dahil nga sa naliha ko na yan, isprayan ko naman yan ng brake cleaner. Tapos ito naman brake pad niya, liliyahin yan para matanggal yung tumigas dito sa ibabaw ng lining niya. Ganun lang naman mga boss. Kasi kapag hindi nyo natanggal yung tumigas dito sa ibabaw ng lining, minsan nakapag-produce yan ng pag nagpreno nga kayo, makakarinig kayo ng ik or ingay. Pero sa pagliha naman na gagawin nyo, huwag naman yung halos maubos na yung brake pad. At pag okay na yung pagkakalihan nyo, spray nyo na yan ng brake cleaner. Pero kung wala kayong pambili ng brake cleaner, kahit punasan nyo na lang, pwede na yon. At pag okay na, pwede mo na ngayon ilagay itong brake pad mo dito sa brake caliper holder niya. Ayan madali lang naman ikabit yan. Meron naman yung guide, gaya nga ng sinabi ko. Ayan mga boss, ipakita ko sa inyo. Ayan tingnan nyo yung brake pad dito sa baba, tinuturo ng daliri ko, itatapat nyo yan sa guide niya. Tapos dito sa taas ganun din, meron naman siyang gatla. Pag tumapat, itulak nyo na. Di ba? Basic. At dahil sa okay na yung pagkakalapat mo ng brake pad, pwede mo na ngayon ilagay itong brake caliper. Siyempre, isisentro mo itong brake caliper para hindi ka mahirapang maglagay. Na pag medyo nahihirapan ka, pwede mo naman palupaluin yan. Basta ang mahalaga, hindi stock up yung piston. Kasi kaya lang naman sumisikip yan. Minsan, hindi mo na isentro ng maayos yung brake caliper sa paglagay Pag nailapat mo na yung brake caliper, ipakapit mo na yung 2 bolt na number 14. Tapos gamit ka na ngayon ng backstress mo na number 14 para ma-final mo na nga itong higpit. Pag okay na, balik tayo dito sa upper arm. Siyempre, nakabili na kami ng washer at saka nut para nga dito sa upper arm. Pero bago ko ilagay yun, siyempre, isprayan ko muna yan ng penetrating oil. Tsaka ako ngayon ilagay na yung flat washer niya. Ayan mga boss, nakita niyo na ba yung flat washer? Ipapasok sa loob yon. Tapos itong nut niya na number 22, ipapakapit ko na yan dito sa thread niya. Kapag kumapit na yan, gagamit ngayon ako ng backstress number 22 para mahigpitan ko na itong nut. Ayan mga boss, kung makikita nyo, hihigpitan ko na yan. Siyempre, importante na mahigpit yan para itong nut hindi siya lumuwag gaya ng nangyari. Pag okay na, lipat naman ako sa kabilang side. Ganon din mga boss, i-sprayan ko rin yan ng penetrating oil. Tapos gamit yung backstress sa number 22, hihigpitan ko rin itong nut niya. Nakita nyo, di ba? Maluwag talaga siya dito sa kabilang side. Mas malala yung pagkakaluwag. Kaya napaka-importante na mahigpitang maigi itong nut niya.
para sigurado na hindi na siya basta-basta luluwag pa. At dahil sa natapos ko na itong part 2 ng trabaho, pasensya muna mga boss, medyo mahaba pa kasi itong video. Unang-una, may mga time na lumulubog yung brake pedal niya. Pwede kasing manipis na yung brake shoe o kaya naman, kailangan lang itong i-adjust at linisan. Pati yung brake fluid sa reservoir, papalitan ko rin. Ayan mga boss, tapos ko nang mahigpitan itong gulong, check upin ko yan. Okay na, wala nang ingay. Wala nang ingay. Isa pa pala sa check upin ko dito, yung mga tagas ng langis dito sa ilalim ng makina. Titignan ko lang muna kung ano magagawa ko ron. Kaya pakiabangan na lang ito sa last part. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung okay lang naman sa inyo, pasubscribe naman itong channel ko. Maraming salamat ulit.